Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading. Half the world is sleeping, half the world away. Forward, always forward I go. Have a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out to light, and are bound to guide my way. Weather shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. Have a journey it has been. I would always power. Ay, hindi tao. Tapos King of Pentacles, hindi na makapanugod, hindi na makapang-atake sa iyo. Hindi na siya courageous, hindi na mabuong loob niya na mang-atake sa iyo, hindi na siya makapanugod sa iyo. Yan ay gumagawa ng tricks, scheme, lies, deception, deceit, mga ganyan. Yan ang ginagawa ni King of Pentacles na yan. Hindi yan tao. Hindi na yan devil. Elemento yan. Si King of Pentacles. Ito, maging masagana na yung harvest mo, yung income mo. Yung masagana na yun, maging abundant na yung buhay mo. Ang daming harvest, diba? Kikita ka na ng masagana, aani ka na ng masagana, titiba-tiba ka na. Parang, halika na. Purutin mo rin. Ayan. Ito, umuhay ka na ng tahimik, payapa, and yung maganda yung relationship mo with animals kasi, na you will mingle with animals, have a good relationship with animals, and yung meron kayong close bond, strong bond, na malapit sa kanya yung animals. So, yung dito sa The Holy King na to, yan, maging wise ka na, kasi wala nang namimisti sa'yo, wala nang gumagawa ng scheminisit sa'yo. Maging, parang the Holy King, no? Maging harmonious na yung buhay mo, humanitarian with the number 9, yeah. So, humanitarian energy. Yan, tahimik na buhay, mayapat, abundant na buhay. The seed here. You will live in a place, or maybe kung nasa place ka na parang sa hills, or sa baba ng hills, nakatira, or kung hindi man ay lilipat ka sa ibang place, o doon ka titira. No? And then, may mga doon, may mga fairy sa lugar na yan. O kung saan ka man nakatira ngayon, kung sa bandang hills, parang may burol-burol ba, mga ganun, maburol. O sa ilalim ng hills. May mga fairies dyan. And parang tahimik yung buhay mo eh. Yan. Iba naman yung fairy sa elemento. Ay, actually, elemento ng fairy din. No? Pero, fairy to. No? Malamang yan na klase ng elemento. Encanto yan si King of Pentacles in reverse. Ito fairies naman to. Kadalasan ng mga fairies, alam ko mababait yan sila eh. Hindi ka na masasaktan, hindi ka na heartbroken, makarecover ka na sa heartbreak, wala nang mananakit sa'yo, wala nang gagawa ng deceit, hindi ka na maka-experience na yung heartbroken kayo, yung nasasaway ka sa pag-ibig, palaging may break up, ganun nangyayari sa'yo. Makarecover ka na dyan, hindi ka na iiwanan ng person mo, hindi ka na maka-experience na yung naghiwalay ka ng karelasyon mo, kung ganun ang nangyayari sa'yo. Kasi scheme and deceit yun ang elemento.
Hindi dahil sa may gusto sa'yo itong si King of Pentacles in reverse na elemento, kundi nagalit yan. Nagalit daw yan. Baka may kasalanan ka sa kanya. Nagalit siya kasi ayaw mo sa kanya. Nagalit siya sa'yo kung ginagawa ka niya ng scheme and deceit kasi ayaw mo sa kanya eh. Siguro nalaman mo o kaya ay alam niya ayaw mo na mailimento. Hindi mo type. Basta, yun ang sabi yun. Dahil ayaw mo sa kanya. Kaya, ginagawa ka niya ng scheme and deceit. Nagalit kasi ayaw mo sa kanya eh. Forward, always forward. Onward, always just. Ayan, fearless ka na, courageous. Kasi may blue dito. And you're passionate to start a new path, a new journey. Na mag-take ng risk. Na gawin ko ano yung gusto ko i-pursue, kung ano yung pisan mo. May faith and totoo yung pananampalataya mo. Pag nanalangin ka, totoo kasi color blue is truth. Kung meron kang sinasabi, yung totoo, hindi siya manipulation, hindi siya kasinungalingan. Kasi alam naman ng God yan pag totoo, hindi. Alam naman ng Diyos yan kung totoo, hindi yung sinasabi mo. Kung gumagawa ka ba ng deceit o scheme sa iba o hindi. Merong mga tao na gagawa nila ng spirit isang tao para magalit sa Diyos, no? O may ginagawa sa ill-wishing, sa isip lang nila, akala nila hindi mabasa ng Diyos yan. Akala nila hindi malaman ng Diyos yan, yung ginagawa nila na yan, scheme deceit. O kaya spell, no? Batuin na ng spell, o gagawa na ng spell. O may spell, kahit sa isip lang nila, then parang paihip ng kunti sa picture, no? Kunwari nakatitig lang, para hindi malata ng Diyos. Alam ng Diyos yan, yung ginagawa nila na yan. Para, kunwari ay inusinti sila, pero deceit and scheme nila. Yun. Para magalit daw yung Diyos yung tao na sa Diyos para maging rebellious. Oh. May mga ganun eh. Dahil experience ko yan. Kaya alam ko yan, yung mga deceit and scheme nila. Para pag nagalit ka sa Diyos, no, ginawan ka na lang ganun, ikaw ngayon ang masama sa Diyos. No? Ikaw ngayon ang ikaw ngayon ang parang kumakalaban sa Diyos o nagiging rebellious sa Diyos. Pero yun pala kay scheme and deceit nila yun. Pero kahit anghel, alam nila yun. Lumalabas minsan yan sa reading. May mga ganun ginagawa yung iba. Na may mga deceit and scheme ginagawa yung iba. Mga ganyan. Kung intuitive kayo, malata niya yan. Sense mo yan. There is a union here sa inyo ng totoong counterpart mo. And someone na meant para sa'yo. Meant talaga para sa'yo. It's your true love, color blue. Truth. Talagang para kayo sa isa't isa. Kaso lang, there's parang pag-aantay ba? Pinatinggan, nag-aantay to, o pinaantay. Ganun ang nangyari. O may natingga eh.
Dahil may rejection na nangyari, siya nag-reject sa'yo, o ikaw, o there's rejection na nangyari, kaya parang nag-antay muna. No? Kung nireject mo yan, o hindi mo pinansin yung message niya, o yung tawag niya, ay nag-antay muna yan ng timing kung kailan na good mood ka. Kung kailan good mood ka. Kasi alam niya may pinagdadaanan ka. At that time, may nang atake sa'yo sa isip mo na sinusulsulan ka, no? Sinusulsulan ka, na i-reject mo yung offer niya, magalit ka sa kanya. Di ba alam niya na may mga nagsisend sa'yo ng baggage, negativities, sulsul, spell, mga ganon. Negativities nila, inutusan ka sa picture, mga ganon. Okay, palipad hangin. Alam niya, marunong ng person mo. Wise. Yan ang mga wise. Nakikita nila yung hindi. Nakaka-acquire sila ng wisdom. Nakikita nila, they have that ability na makita yung katotohanan. No? Kahit na yung iba hindi nila nakikita. Para madilim ba? No? Para sa iba. Pero yung wise, nakikita nila yung katotohanan. The reality. Malinaw yun sa kanila. Yung mga nangyayaring deceit scheme, mga pahay na ginagawa ng iba, tricks na ginagawa ng iba, mga gano'n. Yan. Akala ng iba yung wisdom na tinatawag ay yung manlansi ka sa kapwa mo, yung nakapanlansi ka sa kapwa mo, wise ka daw. Hindi ganun ang wisdom. Yung wise na tao may good judgment yun. And para bang may sulo ka, may ilaw ka sa madilim na lugar. Kaya nakikita mo yung hindi nakikita ng iba. Yung nakikita ng iba ay madilim, no? Black. Ikaw nakikita mo kung ano talaga reality dyan. Kung ano totoo. Kung ano nangyari dyan. Kaya naka-acquire ng wisdom. Yan. When I was a little girl, I had a Rachel. But only now my love is grown. Now I love you just way. I love the Rachel. Whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Dietary change, improve your diet, and your life will also improve. Sino ba dapat mong patawarin? Para pa na-release mo itong old anger na to, resentment, o yung mga sama ng loob. No? Makinimti mo ba? Makikita mo na, pag na-release mo na yun, mga old anger at resentment, yung masama ng loob at yung mga dating galit na kinimkim mo, mga ganun ba? Makikita mo na yung mga wishes mo katotoo. Kailangan mong improve yung diet daw. So that your life will also improve. Itong person na magkakaroon ng union sa inyo, someone na courageous na yun. Kasi color blue. May blue. Courageous na siya and positive na. Na bumuo ng pamilya kasi may bahay dito. Na magsama na kayo sa isang bahay. Na mag-invest sa iyo para magsama na kayo sa isang bahay at mamuhay kayo ng payapa. Peaceful, masaya. Courageous yun. Color blue. Na mag-invest. Courageous siya na mag-invest sa'yo. Na magbigay sa'yo ng atensyon. Na i-message ka, kontakin ka.
na mag-take ng action. Courageous na mag-take ng action sa'yo. Na hindi na siya magpapigil pa. Na hindi na siya magpahinder pa. Na mag-umpisa na mag-take na action, na mag-invest sa'yo, yan. Ito nagustuhan nyo sa'yo na after na merong mga nag-end sa inyo, itong taong to, after na na-destroy yung relationship nyo, of course, nag-grief ka naman. Ganun pagka naka-experience ang breakup, nag-grief, nalulungkot, nanghinayang, ganun naman talaga eh. Pero, nag-recover ka. Marunong ka mag-recover. Hindi ka nagmukmuk forever. You know how to move on, recover, get up, and stand up. And stand still. Stand still talaga. So, yan. Sino hindi makarecover dyan? Sa kanilang person. Isipin nyo na lang, life is not permanent here on earth. Sa mga hindi makarecover talaga. Kasi this is a general reading naman. So, hindi lahat ay makukuha ng energy. Meron at meron sa inyo na hindi pa nakarecover o nahirapang mag-move on, makarecover sa kanilang mga past person, sa mga ex nila. Lalo kung ginagawan kayo ng spell pa ng ex ninyo, no? Para ma-in love kayo, gano'n. Para hindi nyo sila makalimutan. Nahirapan kayo makarecover, di ba? Isipin nyo na lang, sa mga hindi pa makarecover o hindi pa nakarecover, isipin nyo na lang na life is not permanent here on earth. Life is short. Hindi nyo kailangan sayangin ang panahon ninyo. Kakamukmok, kakaimot-imot, sa pagiging malungkot, dahil lang sa isang tao na bago nyo pa nakilala, masaya naman kayo, okay naman kayo. Pero nung nakilala nyo na, ay parang doon na umikot yung mundo ninyo. Tapos, nawala na, ay, bigla kayo nanamlay, bigla kayo naging malungkutin. Nag-iba na, naging negative na yung mood nyo. Sipin yun. So, yan. Ito. Because you are supported, lahat ng chakras mo parang may nagsusupport, continuous na nagsusupport sa chakras mo inside you na suporta galing sa source, langit, sa itaas galing yun na para maggampanan mo yung mission mo, your purpose in life. And because you are also balanced. Hindi ibig sabihin na masama and good. You are balanced, black and white. Or else you have a mission to make it clear sa mga tao kung ano yung tama sa mali, kung ano yung good sa evil. White and black eh. Kung ano yung sa side ng God, kung ano yung sa side ng evil. Or you have a mission to explain to people kung ano yung sa side ng light, kung ano yung sa side ng evil, kung sino ang sa side ng God, kung sino ang sa side ng devil, kung ano yung tama sa mali, kung ano yung
right decision sa wrong decision. Pwede din. Black and white. So, ano pa? Ito nakikita sa'yo ng person mo na hindi ka nare-recognize. Kaya gusto niya mag-invest sa'yo. Kasi gusto ka niyang tulungan ma-recognize. Mag-umpisa na, yung ma-attract mo yung mga opportunity. And ma-attract mo yung money, opportunity. Kasi nagki-care siya sa'yo. Dahil mahal ka niya. Kung hindi ka niya mahal, walang pakialam niya sa'yo, hindi yan magki-care. Pero meron naman tao kahit hindi niya mahal, kahit hindi niya kano-ano, kahit stranger, mawain talaga siya. Lalo kung mga chosen one, di ba? Yan ay mga empathetic na mga tao. Yan ang number 1 na sign eh. Isa sa sign na chosen one ng isang tao pag may empathy. Marunong mahabag, maawa, na have a strong desire to help. Hindi lang pretensyon, kundi talagang kasi naaawa siya, hindi niya matiis. Like sa animal na nakikita niya nagugutom. Pakainin yan, basta may pagkain siya, may gagawa siya ng paraan. Kung wala siyang pagkain, kung meron siyang mabili na pagkain, bibili siya ng pagkain, bibigay niya, di ba? Sa pusa, o sa aso, o sa tao man na nagugutom, alam niya nagugutom. O kaya kung merong nalulunod na pusa, aso, o tao, tutulungan niya yun, gagawa siya ng paraan. Kahit hindi pa siya marunong lumangoy, gagawa siya ng paraan niya para lang matulungan yon. Hindi niya matiis eh. Yan ang sign ng chosen one. And hindi yan kontrabida na tuwang-tuwa sa pang-misti sa iba, yung gumagawa siya ng deceit and scheme dahil sa nainggit siya. Hindi ganyan ang chosen one. Hindi yan mang-harm dahil lang sa inggit. Dahil lang at hindi umiiral ng pagkagahaman sa mga chosen one. Kasi yan ay mga righteous kadalas. Yun ang alam ko, righteous. Siyempre chosen one yun eh. At maraming galit sa mga chosen one, mga tao. Kasi umiiral yung inggit, insecurities ng mga tao na lalo na evil na tao. Madaming galit, madaming naiinis. Kasi para bang ilaw yun eh. May expose sila. Nakikita ng chosen one. May expose sila, parang lampara yung chosen one. No? Parang liwanag yan. Pag lumapit sila, ay ayaw nilang lumapit o ayaw nilang mapasama sa circle of friends nila, yung chosen one, di ba? Kasi nga, may expose sila eh, parang lampara yan. Pag makikita yung kanilang mga hinahide. Kasi yung mga evil na tao, madaming hinahide yan, madami silang tinatago. Pag ini-expose yan, gagalit sila, na-irritate yung inner demons nila. Ako po ay hindi chosen one. Di ba nag-expose sila ako, hindi ako chosen one. Akala ko dati chosen one ako. Hindi ako chosen one. Sabi sa akin ng God, ako ay sugo. Iba yung chosen one. Iba yung sugo. Basta, di ba parang nagre-reveal yun? Kasi nga nasa side ng God eh. Ganun yung mga nagre-reveal. Kaya yung chosen one, mga pinili yan. Madami ang gusto mo yung chosen one. Pero, a few are chosen. Di ba? Oh. Madami nagkiklaim na chosen one sila, pero a few are chosen. Few. Hindi naman marami. Hindi lahat ay chosen one. Few lang. Malalaman nyo naman sa ugali ng tao. Pero actually, it doesn't matter kung chosen one ka, hindi. Diba?
Ang mahalaga, masave yung soul mo. Kaso, hindi naman nagpapalagay yung mga tao na yan. Ngayon, kung masave sila, hindi. Malaga sa kanila, makuha nila yung gusto nila, maangkin nila yung gusto nila. Mga ganun ba? Gusto, yung may rason ng selfishness sa mga tao. Not all, pero maraming taong ganun. Greediness, selfishness, inggit, yun ang may rason na. Yun ang sinusunod nila. Well, ako nga, ginagawa na lang deceit and scheme. Yung mga spell na yan. Di ba napiktuhan nga din ako? So, kasi nga, sa mundong to, may mga evil talaga at mga kadalasan na ginagawa naman yan. Puro deceit, lies, scheme, deception, mga pahide. Gustong tawain sila. Na evil talaga. Alam niyo mga evil? Ganun yung mga evil eh. Tuwan-tuwain sila sa mga deceit and scheme at mga kaibilang ginagawa nila. Pero hindi pa naman natahulihan lahat, no? Para magbago. Kaya nga may mga messenger ang God, di ba? Merong mga like prophet, no? Para turuan yung mga tao na yung tama. Kasi yung iba ay immature pa, hindi pa aware sa mga pinagagawa nila. No? They can still change, no? And from fool into a wise person. From evil or from bad person into a good person. Yun. Ano pa? In your eyes, itong gustong mangyari ng person mo na yan sa inyo. Ang magkabalikan kayo. Kasi di ba may nangyaring ending sa inyo. And gusto nyo magkabalikan kayong dalawa. May lumayo, pubuso mo yung lumayo na sa connection nyo. Kung gusto nyo magkabalikan kayo, bumalik ka sa kanya, makabalik siya sa'yo. Yan. Ang magkabalikan kayong dalawa. Have a journey, it ends me. Yan ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan. Naganda na siyang i-message ka. Kukontakin ka o puntahan ka kasi ito wants is travel or message yan. O kontakin ka. Hindi ito bumaba eh. Huwag na yan. Hindi na ito malisik. Ito na lang. Kasi, malungkot nga siya, hindi siya kontento sa buhay niya. Without you. Palagi siya nagwa-wonder, palagi siya matamlay, malungkutin, dahil wala ka nga, may kulang sa buhay niya ikaw. Kung ikaw man malungkot na to, siya tong paparating, yung message niya, yung paparating na yung offer niyang cup of love sa'yo. Ang hinahangad ng person mo na yung magkaroon ng new cycle sa inyong dalawa. New world, new cycle. Ito yung bibigay sa'yo ng person mo. Freedom. Hindi ka na restricted. Freedom. Complete freedom. Freedom. And a stable life. Bubuo kayo ng pamilya. Magsama kayo. Magkaanak kayo. Masaya yung buhay mo. Masaya kayo sa family. Na hindi ka nahirapan. Hindi ka nagdurusa. Na hindi ka nagsasuffer. Na hindi ka naging victim. Na yung hindi mo na-experience yung parang wala akong magawa. Yung gano'n ba? Freedom and happiness and stability
You feel secured sa piling niya. You feel stable, contented, happy, confident. Abundant na buhay kasi Nine of Pentacles naman. Komportableng buhay. Yan ang offer ng person sa'yo. Siya na ang nakadistin sa'yo itong taong ko. Na bubuo ka ng pamilya at mamuhay ka ng kumpleto. Mabibigay siya ng kumpletong buhay. Sagana, prosperous. Magkaanak kayo. Mayaman yung maging buhay mo sa person na to. Kahit mayaman ka na, basta mayaman ito. O mayaman, mahirap ka man. Basta maging mayaman ang buhay ninyo. Kompletong buhay nga eh. Yan ang ibibigay niya sa'yo. Yan ang magiging buhay mo. Kasama siya. Yan ang ibibigay niyang buhay sa'yo. Mayamang buhay. Prosperous na buhay. Hindi nga lang siya maging malambing sa'yo. Hindi siya maging malambing. Hindi nga lang din siya maging understanding sa'yo. Nagsama kayo. Pero, prosperous na buhay. Baka may ugali din yan. Lahat naman tao may ugali talaga eh. Kahit konti lang. Hindi maganda. Kahit konti. O, pag nagsama daw kayo, mahilig lang yan maglabing-labing sa'yo. Pero hindi siya malambing. Maglabing-labing. Alam niyo, labing-labing. Yan. Dahil hindi dahil sa yan ang nasa isipan niya. Tinanong ko na yan ba nasa isipan niya. Hindi. Let's see. Yan ang dinidesire niya kasi. Yan daw ang dinidesire niya. Wag yun ang isipin pa kung sino sumasagot kahit sa isip ko lang tinatanong mo. Holy Spirit yung sumasagot niyan. Kaya kahit sa isip ko lang ay nasasagot yan kasi Holy Spirit ang sumasagot yan. Love na love ka daw niya. Kaya gusto niya ma-unite, kaya magkaroon ng reconciliation sa inyo, maging partner ka niya. Kasi love na love ka niya. Kaya gusto niya lagi ka maglabing-labing. Kung magsama na kayo. So yan, eto na lamang guys. By the way, dagdagan ko pala. Pause ako. Ito talaga ang ibibigay niyang buhay sa'yo. Masagana, abundant, prosperous. Maraming negosyo sa abundant. Yan talaga eh. Oo, di ba? Ten of Pentacles, Fish, King of Diamonds. Wow, abundant na buhay talaga. Prosperous na buhay. So, yun, ito na lang guys for collective reading.